Filipino 4, Quarter 3, Week 1. Matatag Curriculum. Para sa layunin, nauunawaan ang tekstong naratibo, mito, natutukoy ang nagsasalita o nagsasalaysay, naibibigay ang sariling solusyon sa suliranin, naibibigay ang opinyon at reaksyon sa pangyayari, naiiba o nababago ang mga pangyayari sa teksto. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pangatnig, pangatnig na nag-uugnay ng magkatimbang, pangatnig na nag-uugnay ng di magkatimbang. Nasusuri ang kaangkupan ng elementong biswal at simbolong kultural na ginamit sa pagbuo ng teksto. Teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning, at iba pa. Para sa nilalaman, akdang naratibo, mitolohiya, wika, pangatnig, magkatimbang, at di magkatimbang. Para sa tekstong biswal, teksto, memes, logo, icons, barcode, QR code, cartooning, at iba pa. Para sa integrasyon, paksa tungkol sa usaping pananampalataya na nagtatampok sa mga Diyos ng iba't ibang pangkat etniko. Para sa unang araw, sariling pagsasalaysay ng mitolohiyang Pilipino batay sa mga larawan. Istoryagram, kayo ay papangkatin. Sa bawat grupo ay may 7 miyembro. Kilalanin ang mga nasa larawan. Tatawagin ang isang kinatawan at bubunot. Batay sa nabunot na larawan, kailangang makabuo ng salaysay o istorya ang pangkat na bubuuin ng 7 pangungusap. Dapat makapag-aambag ang bawat isa. Narito ang mga larawan. Unang larawan. Pangalawang larawan. At pangatlong larawan. Para sa unang larawan, ito ay Bathala. Pangalawa, Diwata. Pangatlo, Apo-laki o Diyos ng Katutubo. Hularawan. Hulaan kung ano ang mga larawang ito. Gawing gabay ang mga patlang upang mabuo ang salita. Papangkatin ang inyong klase sa 2 grupo at magpapaunahan sa pagsagot. Ang pinakamaraming puntos ang tatanghaling panalo. Unang larawan. Ano ito? Mahusay, ito ay hari. Tako tayo sa pangalawang larawan. Magaling, ito ay reyna. Para sa pangatlong larawan, tama, ang nabuong salita ay Bathala. Dumako tayo sa susunod na larawan. Magaling, Diyos, Diyosan. Para sa sumunod na larawan, mahusay, Diwata. Hanap-kalap. Bago basahin ang kwento ng mitolohiya, basahin ang bawat pangungusap. Humanap ng kapareha at mangalap ng mga kahulugang maiuugnay sa mga salitang nakatala. Magtala hanggang 3 salita ukol sa nakasaad. Una, Diyos. Pangalawa, ninuno. Pangatlo, nilalang. Pang-4, pulo. Pang-5, makapangyarihan. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Sa una, Diyos, Bathala, tagapaglikha,
at makapangyarihan. Sa ninuno, kanunuan, tagapagsimula, at pundasyon ng lahi. Para sa nilalang, tao, hayop, para sa pulo, isla, kapuluan. At panglima, malakas. Para sa ikalawang araw. Ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Nakabasa o nakapanood ka na ba ng mitolohiya? Anong uri ng mitolohiya ang nabasa mo? Paano mo ilalarawan ang mga tauhan sa mitolohiyang nabasa o napanood mo? Pagbasa ng mitolohiya. Ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Ang dakilang Diyos ng ating mga ninuno ay nanggaling sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang kapuluan. Siya ay tinatawag na Bathala ng mga Tagalog, Laon sa mga Bisaya, Kabunyan sa mga Ifugao, Lumawig at Kankanay sa mga Bontok, Kadaklan sa mga Tinggiyans, Malayari sa mga Zambal, Maykapal sa Kapampangan, Tulok-lawin sa matandang sulod ng Panay, Tagbusan sa Manobo, Mababaya sa Bukidnon, Melo sa Bilaan, Minadeyan sa Tiruray, Mamanwa sa Negrito ng Surigao, at Panulak, Manabo sa Pagobo ng Mindanao. Diyos ang tawag sa kanya dahil siya ang dahilan ng lahat at pinagmulan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya rin ang simula bago ang lahat ay nilalang. Ang Bathala o Maykapal ng mga ninuno ng Tagalog ay tumitira sa bundok ng Arayat. Siya ang gumawa ng dagat, langit, lupa at lahat ng tumutubo sa lupa. Siya ang nagbibigay buhay at tagapagligtas sa buong daigdig. Isang palasak na kwento sa Luzon ang nagsabi na wala pang nilikha sa daigdig kundi ang langit, dagat at isang uwak na lilipad-lipad na naghahanap ng matutuntungan sa lawak ng karagatan. Wala siyang makita kaya siya'y umisip ng paraan at pinaglaban ang dagat at langit. Ininugan at ibinulwak ng dagat sa langit ang kanyang tubig. Bilang pagganti, ang langit na may naghulog ng mga bato at lupa sa tubig. Kaya't napahinto ang alon at nagkaroon ng mga pulo na mapapagpahingahan ng uwak. Ayon naman sa matandang Panay Bisaya, mayroon ding ibong tinatawag na Manaul na siyang pinakapakapangyarihan sa kalangitan. Ayon sa alamat, pagod na sa pakikipaglaban sa dagat ang langit. Kaya siya'y dumalangin sa ibon. Binungkal ni Manaul sa ilalim ng dagat ang kimpal-kimpal na lupa at inihagis sa dagat. Ito ang kauna-unahang pulo. Ang mga Ifugao ay naniniwala sa kanilang Diyos na tinatawag na Kabunyan, na ayon sa kanila ay nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar ng daigdig. Ang mga Igorot sa Benguet ay naniniwala naman sa kanilang Apolaki. Ang mga espiritu ng kidlat, ito ay lumalang sa unang mga tao at nagturo sa kanila ng mga gawaing kamay. Ang mga Bontok at Kankanay sa lalawigang Bulubundukin ay naniniwala kay Lumawig na siyang pangunahing Diyos at siyang pinagmulan ng buhay at lumalang sa lahat ng bagay sa mundo. Ayon naman sa mga Bagobong Mindanao, ang Pamulak Manobo ay tumitira sa langit. Nang makita niyang ang daigdig ay walang kalaman-laman, siya ay lumalang ng sari-saring bagay upang ipalamuti sa daigdig.
Ang makapangyarihang Diyos ng Bukidnon ay si Mababaya, na tumitira sa tahanang tulad din ng sa kanyang mga sakop. May kapangyarihan at nasasakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Sa mitolohiya naman, ang mga Tagalog, si Amihan daw at si Habagat ay nag-isang dibdib. Sila ay nakita sa isang bias na kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang bias ng kawayan ay tinuka ng ibon at ng mabutas ay nabiyak at dito lumabas ang isang lalaki at isang babae. Naiiba naman ang kwento ng paglikha ng mga Maguindanao. Ang Diyos na si Sitli, Paramisuli, bago namatay ay nagtagubilin sa kanyang mga anak na lalaki na ang kanyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bias ng kawayan, nagmula si Putri Turina, na napangasawa ni Kabanguan, at ang kanilang mga anak ay siyang kauna-unahang mga Maguindanao. Bayani Flex. Magpangkatan na may 5 miyembro. Balikang muli ang tampok na teksto. Ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Pag-usapan ang mga tanong na nakatala at pagkasunduan ang isasagot sa mga ito. Unang tanong, sa inyong palagay, sino kaya ang nagsasalaysay sa mitolohiya? Paano nyo nasabi? Tama, ang nagsasalaysay ng mitolohiya ay ang mga sinaunang Pilipino. Nasabi ko ito dahil inilalarawan sa kwento ang kanilang mga paniniwala at tradisyon ukol sa mga Diyos at pinagmulan ng mundo. Batay sa pinagmulan ng unang babae at lalaki, alin sa binasa mo ang pinaniniwalaan ninyo? Bakit? Pinaniniwalaan ko ang alamat ng kawayan mula sa mga Tagalog. Mahalaga ang kawayan sa kulturang Pilipino at ito'y nagpapakita ng kaugnayan ng kalikasan sa paglikha. Kung kayo ang susulat ng mitolohiya, paano nyo lilikhain ang mga unang babae at lalaki? Ipaliwanag. Lilikhain ko sila mula sa isang puno tulad ng isang puno ng niyog dahil sumisimbolo ito ng lakas, tibay at pagiging mapagbigay sa kalikasan. Ano ang inyong opinyon at reaksyon hinggil sa mito ng mga Bathala? Ang mga mito ng Bathala ay nagpapakita ng yaman ng imahinasyon ng ating mga ninuno at nagpapahayag ng kanilang malalim na paggalang sa kalikasan. Sa mga Diyos na binanggit sa kwento, sino ang higit niyong pinaniniwalaan? Ipaliwanag ang sagot. Si Bathala ang higit kong pinaniniwalaan dahil siya ay tinuturing na tagapaglikha ng mundo sa mitolohiyang Tagalog. Paano ninyo ilalarawan ang Diyos bilang nasa ika-4 na baitang? Ang Diyos ay makapangyarihan, maawain at tagapagbigay buhay. Siya ang gumagawa ng lahat ng bagay at nag-aalaga sa atin. Ano-ano ang mga ginagawa ninyo sa pagsamba ninyo sa Diyos? Ako'y nananalangin, nag-aalay ng papuri at gumagawa ng mabuti sa kapwa bilang tanda ng pagsamba sa Diyos. Ano ang pagkakaintindi ninyo sa salitang sampalataya? Ang sampalataya ay ang matibay na paniniwala at tiwala sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Ano ang ginagawa ninyo bilang bahagi ng inyong pananampalataya?
Ako'y tumutulong sa nangangailangan, nagbabahagi ng kabutihan, at laging nagpapasalamat sa Diyos. Bakit kaya mahalaga ang pananampalataya? Mahalagang magkaroon ng pananampalataya dahil ito ang nagbibigay ng gabay, lakas ng loob, at pag-asa sa bawat tao sa harap ng mga hamon sa buhay. Paghinuha sa susunod na pangyayari. Sa binasang mitolohiya, ano kaya ang mahihinuha sa susunod na pangyayari batay sa nakasaad? Sa mitolohiya ng mga Tagalog, si Amihan at si Habagat ay nagpakasal. Sila ay nakita sa isang kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang bias ng kawayan ay tinuka ng ibon at nabutas. Ang sumunod na nangyari ay patlang. Pangalawa, sa paglikha ng mga tao sa Maguindanao, ang Diyos na si Sitli Paramisuli bago namatay ay nagtagubilin sa kanyang mga lalaking anak na ang kanyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bias ng kawayan, nagmula si Putri Turina, na napangasawa ni Kabanguan. Nagkaroon sila ng mga anak. Pagkatapos ay patlang. Sa paniniwala ng karamihan, nang lalangin ng Diyos ang daigdig, siya ay nasa langit. Pagkatapos, siya ay patlang. Pang-apat, karaniwan, kapag nag-asawa ang babae at lalaki, sila ay patlang. Pang-lima, sa mga pangkat etniko sa Pilipinas, may iba-ibang paniniwala ng pinagmulan ng unang babae at lalaki. Madalas sila ay nagmula sa patlang. Narito ang mga tamang kasagutan. Unang bilang, lumabas mula sa bias ng kawayan ang unang lalaki at babae na naging simula ng sangkatauhan. Pangalawa, sila ang naging pinagmulan ng lahi ng mga Maguindanao at nagpatuloy ang kanilang angkan sa Mindanao. Pangatlo, lumalang ng lahat ng bagay sa mundo upang ito'y maging tahanan ng mga tao at iba pang nilalang. Pang-apat, nagsisimula ng pamilya at nagkakaroon ng mga anak bilang kanilang tagapagpatuloy. Pang-lima, bias ng kawayan, luwad o iba pang likas na elemento ng kalikasan na sumisimbolo sa koneksyon ng tao sa kalikasan. Para sa ikatlong araw. Pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Dugtungan flex. Pangkatin ang inyong klase sa dalawa. Gamit ang mga pangatnig na nakasulat sa pisara, ang unang pangkat ay magsisimula ng pangungusap gamit ang napiling pangatnig at durugtungan ito ng nasa ikalawang pangkat. Halimbawa, unang pangkat, natutulog ang Diyos habang dudugtungan naman ito ng ikalawang pangkat, nakikipagdigmaan ang mga alipin. Narito ang mga pangatnig na nakasulat sa pisara. Pero, at, kaya, kundi, kasi, o, ngunit, maging, dahil sa, at kung gayon. Ano nga ba ang pangatnig? Ang pangatnig ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng isang salita sa isa pang salita, o parirala sa isa pang parirala, o maaari ding nagdurugtong sa isang sugnay at sa isa pang sugnay. Tinatawag din itong pang-ugnay. May dalawang uri ang pangatnig, magkatimbang at di magkatimbang.
Una ay ang magkatimbang. Ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o makapag-iisa ang mga sugnay nito. Halimbawa, ang Diyos at Diyosa ay kinikilalang pinakamakapangyarihan sa pangkat etniko ng mga Bagobo. Ano ang mas pinaniniwalaan mong mito ng unang lalaki? Ang sa Bisaya o ang sa Mindanao? Naniniwala ako sa kapangyarihan ng mga Diyos. Ngunit nagdadasal lang ako sa isang Diyos. Iba-iba ang katawagan sa mga Diyos, maging ang kanilang pagsamba ay iba-iba rin. Ang mitolohiya ng Pilipino ay hindi lang naiiba, kundi may natatanging katawagan ang mga Diyos. Sumunod ay di magkatimbang. Maaaring nagpapakita ito ng sanhi o dahilan o sinasalungat ng pangalawang kaisipan ang naunang kaisipan. Binubuo ito ng sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Halimbawa, hindi ko na alam kung sino ang mga Diyos dahil sa iba-iba ang katawagan ng mga ito sa bawat pangkat etniko. Ang gusto ko ay ang Diyos ng hangin kung papipiliin ako ng Diyos. May pinaniniwalaan akong Diyos pero nagkakasala pa rin ako. Mababait ang mga Diyos, subalit nagagalit din. Ang mitolohiya nating mga Pilipino tungkol sa mga unang tao ay nagkakaiba, bagamat laging nauuna ang paglikha sa lalaki bago ang babae. Triad, humanap ng kagrupo na bubuuin ng 3 miyembro. Pag-usapan ang sagot sa mga tanong na nakatala sa ibaba. Pagkatapos ay pagkaisahan ang isasagot. Ano ang pakahulugan ninyo sa pangatnig? Tama, ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa mga salita, parirala o sugnay sa isang pangungusap. Paghambingin ang pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Ang magkatimbang ay nag-uugnay sa mga salita, parirala o sugnay na makapag-iisa at pantay ang diwa. Samantala, ang di magkatimbang ay nag-uugnay sa sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa, nagpapakita ng sanhi, dahilan o salungat na ideya. Magbigay ng tig-5 halimbawa ng pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Para sa magkatimbang, at, o, ngunit, ni, maging. Para naman sa di magkatimbang, dahil, sapagkat, bagamat, subalit, kung. Gamitin ang mga ito sa pangungusap. Magkatimbang. Si Ana at Ben ay magkaibigan. Ulam o kanin ang pipiliin mo? Gusto ko ang kwento, ngunit hindi ko pa natatapos basahin. Walang tinapay ni mantikilya sa bahay. Lahat ay dumalo, maging ang mga hindi imbitado. Para sa di magkatimbang, hindi siya pumunta dahil umulan ng malakas. Naging mahirap ang buhay sapagkat nawala ang kanilang kabuhayan. Masaya ang okasyon, bagamat kulang ang mga bisita. Marami siyang alam, subalit kulang pa rin ang kanyang karanasan. Bibili ako ng sapatos kung makakatanggap ako ng pera. Gumawa ng sariling pakahulugan sa pangatnig na magkatimbang at di magkatimbang. Magkatimbang ang mga pangatnig na nag-uugnay sa magkaparehong antas ng ideya o diwa. Di magkatimbang ang mga pangatnig na nag-uugnay sa pangunahing ideya at sumusuportang ideya.
Pick-up line flex. Papangkatin sa dalawa ang inyong klase. Ang pangkat A ang magtatanong, ang pangkat B naman ang sasagot ng bakit. Sasagot muli ang pangkat A gamit ang mga pangatnig. Sa sunod na tanong ay pangkat B naman ang magtatanong at sasagutin naman ng bakit ng pangkat A at vice versa hanggang sa makalimang round. Halimbawa, pangkat A, Diyos ka ba? Pangkat B, bakit? Pangkat A, kasi sinasamba kita eh. Cartoon flex. Magpangkatan ayon sa kinauupuan. Batay sa mga larawan na ipakikita, pumili lang ng isa at iguhit muli ito sa anyo ng cartoon sa isang bond paper. Gawan ito ng kwento batay sa nakalarawan. Bumuo lamang ng 5 hanggang 7 pangungusap at ito ay ilahad sa klase. Narito ang mga larawan na pagpipilian. Narito naman ang rubrik sa karton. Mga katangian, kalinisan, pagkokopya, at pagkamalikhain. Para sa ika-4 na araw. Basahin muli ang tampok na teksto, ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Isulat ang buod nito sa isang buong papel. Kailangang buuin lamang ng 5 hanggang 7 pangungusap. Ang Diyos ng ating mga ninuno ay tinatawag sa iba't ibang pangalan. Depende sa pangkat etniko tulad ni Bathala ng mga Tagalog, Kabunyan ng mga Ifugao at Pamulak Manobo ng Mindanao. Siya ang lumikha ng langit, dagat, lupa at lahat ng bagay sa mundo. Ayon sa alamat, ang unang pulo ay nilikha matapos maglaban ang langit at dagat na nauwi sa pagbagsak ng mga bato at lupa sa tubig. Ang ilang pangkat tulad ng mga Bisaya at Tagalog ay may kwento ng ibon na naging bahagi ng paglikha ng mga pulo. Naniniwala rin ang mga Ifugao, Igorot at iba pang pangkat sa mga Diyos na responsable sa paglikha ng tao at pagtuturo ng mga gawain. Sa Maguindanao, sinasabing nagmula ang unang tao sa bias ng kawayan na tumubo mula sa libingan ng Diyos na si Sitli Paramisuli. B. Guhitan ang angkop na pangatnig sa pangungusap. Pagkatapos, isulat sa patlang ang isa kung ito ay pangatnig na magkatimbang at 2 kung di magkatimbang. Unang bilang, nang makita ni Pamulak ang daigdig na walang kalaman-laman, siya ay lumalang ng sari-saring bagay. Dahil, upang, pero, ipalamuti sa daigdig. Si Sitli Paramisuli ay nagtagubilin sa kanyang mga anak na lalaki at na o ang kanyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kanya. Ang mga buntok at kankanay ay naniniwala kay Lumawig na siyang pangunahing Diyos sa makatuwid, kundi at siyang pinagmulan ng buhay. Ang mga Ifugao ay naniniwala sa kanilang Diyos na tinatawag nilang Kabunyan, habang samantalang palibhasa ang mga Igorot sa Benguet ay naniniwala naman sa kanilang Apo-Laki. Ang dakilang Diyos ng ating mga ninuno ay nanggaling sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa. Kaya, bagaman, sapagkat siya naman ay tinatawag sa iba't ibang pangalan. Tinuka ng ibon ang bias ng kawayan. Kung, nang, sa gayon, mabutas ay lumabas ang isang lalaki at isang babae.
Ang pinakamakapangyarihang Diyos ng Bukidnon ay si Mababaya. Subalit, magkagayon man, kung gayon, may kapangyarihan siyang sakupin ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Ayon sa alamat, pagod na sa pakikipaglaban sa dagat ang langit dahil natapwat kaya siya'y dumalangin sa ibon. Isang palasak na kwento sa Luzon ang nagsabi na wala pang nilikha sa daigdig, kundi maliban sa bagkus, ang langit, dagat at isang uwak na lilipad-lipad na naghahanap ng matutuntungan sa lawak ng karagatan. Diyos ang tawag sa kanya ng lahat, kaya dahil siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Narito ang mga tamang sagot. Para sa pangatlong bilang, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam, at pang-sampu. Panoorin ang mitolohiyang Pilipino, ihambing ito sa tampok na teksto, ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo. Isulat ang paghahambing sa kwaderno. Kailangang gamitan ng mga pangatnig ang paghahambing na isusulat sa kwaderno. Magsulat ng 5 pangungusap. Narito ang papanoorin. Mitolohiya 2022 animation film ng Visionary Studios. Para sa pagsusulit, bakit mahalaga ang mitolohiya? A. Upang may paliwanag ang kasaysayan. B. Upang magdulot ng takot at pag-asa. C. Upang malaman ang pinagmulan. D. Upang magbigay aral. Pangalawa, paano inilarawan ang bathala ng mga taga-Luzon? A. Siya ay tumitira sa bundok ng Arayat. B. Siya ang gumawa ng kalawakan. C. Siya ang nagpabaha sa daigdig. D. Siya ang lumikha ng uwak. Pangatlo, ano ang pangalan ng ibong bumungkal sa kailaliman ng dagat? A. Baul. B. Binaul. C. Manaul. D. Minaul. Pang-apat, pinaniniwalaan na ang Diyos ng mga taga-Ifugao ay naninirahan sa A. Ika-4 na pinakamataas na lugar ng daigdig. B. Ika-5. C. Ika-6. D. Ika-7. Pang-5, bakit naiiba ang kwento ng pagkakalikha ng mga Maguindanao? A. Ang kanyang suklay ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kanya, ipinatanim, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. B. Ang kawayan ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kanya at ipinatanim, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. C. Ang kanyang saklay ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kanya at ipinatanim, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. D. Ang kanyang damit ay ipinabaon sa pinaglibingan sa kanya at ipinatanim, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Narito ang mga tamang kasagutan. Sa unang bilang, letter A. Pangalawa, letter A. Pangatlo, C. Pang-apat, B.
At panglima ay A. Gamitin sa sariling pangungusap ang mga pangatnig na nakasaad sa bawat bilang. Ngunit, at, o, pati, saka. Ito ay mga pangatnig na magkatimbang. Para naman sa mga pangatnig na di magkatimbang, kung, upang, dahil, sapagkat, nang. Narito ang mga maaaring maging sagot. Para sa mga pangatnig na di magkatimbang.